Oo mga mamilas, papunta na nga pala ako dyan kila nanay. Kahit maaga ako nagpunta, ang init na. Pagdating ko dyan, tiningnan ko muna yung lababo, malinis. Kaya mag-uumpisa na ako ng mga gawa ko dyan. May ginagawa ako sa kusina, tapos tinawag ako ng kapatid ko. Naku, ayan, nagkukwento ng kung ano-ano. Ako naman, sabi ko sa kanya, ang init-init na. Sinabihan ko nga dyan yung dalawa, sabi ko, maligo na sila. Naku, deadma lang si nanay. Napakatamad maligo talaga. Sabi ko, sobrang init, dapat araw-araw naliligo. Nang matapos kong lahat ng gawain ko, nagpaalam na ako. Kasi nga sa amin, may gagawin ako. Pero dumaan muna ako dyan sa palengke. Namili muna ako ng kailangan ko. Inuna ko dyan sa magugulay. Nung araw kapag Biyernes Santo, wala na ni isang nagtitinda. Kaya dati si nanay ko, Webis pa lang namimili na nag-iipon ng makakain namin. Tingnan mo mga mamilas, ang aso namin sobrang harot. Ganyan yan pag nakakawala. Nang makita na ako, hindi na ako nilubayan. Nagluto nga pala ako ng ginatan dyan at may nagbigay ng lumpia. Kaya nagpunta uli ako kila nanay ko para dalhin yon. Hapon na nga pala yan mga mamilas. Kaya bago ako nagpunta dyan kila nanay, naligo muna ako. Baka naman kasi himatayin ako sa sobrang init. Nakakita nga pala ako ng aso dyan, sabi ko baka kagatin ako. Nang makarating na ako ng labas, tumawag na ako ng tricycle. Hindi ko muna lalakarin pupunta kila nanay. Di bali nang mamasahe ko. Niluluko nga ako ng mga kasama kong bata. Mga dalaga na pala sila ngayon. Sila kasi ang kasama ko kila nanay, mamamasyal daw sila kahit hapong tapat. Ayun nga, papunta na kami ngayon kila nanay. Yung pamangkin ko dyan ang may hawak ng cellphone. Sabi niya lahat ng dadaanan namin kukuhanan daw niya para maganda. Para daw makita ninyo lahat ng dadaanan namin papunta kila nanay. Nang makita ko nga yung mga kuha niya, aba sabi ko okay yan. Maganda nga pala no. Malapit na nga pala kaming makarating dyan kila nanay. Habang nasa tricycle kami, naku yung mga pamangkin ko daldal ng daldal. Ay yung isa lang pala ang madaldal dyan, yung isa tahimik. Sabi ko nga sa dalawa, ang bilis talaga ng panahon. Dati nung nakakasama ko sila, maliliit lang sila, ngayon mga dalaga na. Habang naglalakad ako papunta dyan kila nanay. Aba, akalain mo, sinuwerte pa ako, nakapulot ako ng 20 pesos na coins. Mga mamilas, sobrang tirik na tirik diyan ang araw. Tapos yung dalawa kong kasama ayaw magpayong. Nang malapit na kami sa bahay ni nanay, nakita ko may high tide. Pero mababaw lang naman, doon lang sa harapan nila meron. Nag-aalala na naman ako diyan kila nanay ko. Kasi sa mga ilang buwan na naman, lalaki na naman ang mga tubig. Lalo kapag nagtagulan. Sana naman huwag nang bumaha kasi ang hirap. Kapag kasi baha si nanay, baba ng baba sa hagdan. May taas kasi sila diyan. Kapag malaki ang tubig, pinapanik namin sila. Nagulat nga dyan ang kapatid ko. At saka si nanay. Sabi ba naman sino daw ang kasama ko? Tapos noon, pinamerienda ko na sila. Si nanay ko, binigyan ko ng ginatan at yung kapatid ko naman yung lumpia. Nang matapos na silang makakain, umuwi na kami. Yung mga kasama ko dyan, lagi nagpapauna. Baka daw kasi makasama sila sa video ko. Harap nila nanay may tubig kasi plaisdaan ang harapan. Kapag tumataas yun, nagkakatubig din sa harapan nila. Habang naglalakad nga ako, niloloko ko ng dalawa. Sabi sa akin, maglakad na lang daw kami hanggang amin. Yun daw ipapamasahe namin, ibili na lang namin diyan ng milk tea. Sabi ko sa kanila, magpigil sila, ang init na yan, maglalakad tayo. Habang naghihintay kami sa kanto ng tricycle, may dumaan isang andas ng puon. Kasi mamayang gabi may prosesyon. Habang nakasakay nga kami dyan sa tricycle, yung isang pamangking ko, reklamo na reklamo. Ako ripot ko daw. Pauwi na kami, tinawag ako ng tricycle driver na iwan ko pala yung bag ko sa tricycle. Nandito na po kami sa amin. Bye-bye!